Mga minamahal kong kababayan, ngayong araw tayo ay muling tinatawag na magkaisa. Magkaisa para sa isang layunin, ang itaguyod ang kinabukasan ng ating bayan. Sa bawat hamon na inharap natin, nakita natin ang tunay na lakas ng Pilipino. Ang tapang na harapin ang kahit anong pagsubok at ang malasakit na magtulungan para sa kapwa. Ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pamahalang tunay na kakampi ng bawat mamamayan. Isang pamahalaang handang magsilbi ng may malasakit at integridad. Alam ko po na hindi madali ang manghamon sa harap natin, ang kahirapan, kawalan ng trabaho at ang krisis sa edukasyon. Ngunit naniniwala ako na kaya natin itong lagpasan kung tayo ay magtutulungan. Nakita ko ang hirap at sakripisyo ng bawat pamilyang Pilipino. Alam ko po ang pakiramdam ng bawat isang naghahangad ng magandang kinabukasan. Kaya sa ilalim ng aking pamumuno, titiyakin ko po na ang bawat Pilipino ay magkakaroon ng pantay na pagkakataon na umasenso sa buhay. Uunahin natin ang mga programang magbibigay ng dignidad at oportunidad sa bawat isa. Ang pagpapaigting ng edukasyon, ang pagpapatibay ng kalusugan at ang pagbibigay suporta sa mga maliliit na negosyo. Titiyakin natin na ang serbisyo ng gobyerno ay makakarating sa bawat sulok ng bansa, mula sa pinakamalayong barangay hanggang sa mga kabayanan. Ngunit, higit pa rito, titiyakin natin na ang gobyerno ay maging tunay na tapat at responsable. Walang korupsyon, walang pagmamalabis, isang gobyernong bukas at handang makinig sa boses ng mga Pilipino. Kaya't mga kababayan, ito na po ang pagkakataon natin, sabay-sabay nating buuin ang Pilipinas na ating pinapangarap. Isang bansa na puno ng pag-asa, pagmamahal at pagkakaisa. Ang laban na ito ay hindi laban lamang ng isang tao, kundi laban nating lahat. Nandito po ako upang magsilbi, upang maging boses ng mga walang boses, upang maging tulay sa mga nangangailangan. Sa inyong suporta at tiwala, sama-sama tayong babangon para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.